Tunay na masakit at mabigat kapag nalaman mo na bilang na ang araw ng isa sa mga mahal mo sa buhay. Napakahirap makita na nahihirapan ang isang tao na malapit sa iyong puso habang alam mo na malapit na siyang mamaalam. Kaya naman sa ganitong pagkakataon ay ibinubuhos natin sa taong ito ang ating pagmamahal at pag-aaruga. Ngunit paano kung may isang nilalang na hindi pangkaraniwan ang naghihintay sa kamatayan ng taong iyong inaalagaan? Magagawa mo pa rin ba siyang protektahan sa nilalang na ito? Dear Papa Dudut, ipinanganak ako sa probinsya at doon din ako lumaki at nag-aral. Maraming kwento ng kababalaghan ang aking naririnig mula sa ibang tao habang ako ay lumalaki, pero wala sa mga yon ang aking pinapaniwalaan. Hanggang sa nabago ang lahat ng paniniwala ko. Itago mo na lamang ako sa pangalang Almira. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company at sumasideline sa pagiging online seller ng mga halaman. Nagsimula akong mahilig sa halaman at magbenta noong nagkaroon ng pandemic. Nung una ay nag-aalaga lamang ako hanggang sa nagbenta na rin ako nang malaman ko na pwede palang ibenta ang mga halaman sa online. Pero hindi tungkol sa mga halaman ko ang aking ikikwento kundi sa aking namayapang lola na itatago ko sa pangalan na Lola Ana. Lola's girl pala ako, Papa Dudut. Ang dahilan siguro ay dahil kasama kong nakatira sa isang bahay ang aking Lola Ana. Bunso si Mama sa magkakapatid at siya ang huling nag-asawa sa mga anak ni Lola. Dahil sa nagtrabaho sa ibang bansa si Papa at wala pa kaming bahay na sarili ay doon na kami tumira sa bahay ni na Lola at Lolo. Sa pagkakalam ko ay nagbabalak na magpagawa ng bahay noon sina Papa, pero nang biglang namatay si Lolo ay hindi na nila itinuloy pa. Kapag kasi umalis kami sa bahay ni Lola ay wala nang makakasama si Lola Ana. Hindi maganda na iwanan namin siya lalo at wala na si Lolo ng time na yon. Kung i-describe ko kung anong klaseng lola si Lola Ana ay masasabi ko na siya yung tipikal na lola. Lahat kaming magkakapatid ay spoiled sa kanya. Kapag binibigyan siya ni Mama ng pera ay ibinibigay niya rin sa aming magkakapatid. Siyempre mas malaki ang bigay niya sa akin kasi ako ang favorite apo niya. Kapag papaluin ako ni Mama o pinapagalitan ay tumatakbo ako kaagad kay Lola Ana at poprotektahan niya ako. Madalas din na sinasabi ni Lola Ana sa akin na ako ang kamukha niya noong bata pa siya. Kaya ako raw ang paborito niya sa lahat ng apo niya. Medyo malaki ang bahay ni Lola Ana, Papa Dudut. Bungalow lamang yon pero merong 3 kwarto. Ang isa ay kay Lola Ana. Palagi kami magkatabi noon sa pagtulog, kahit may kwarto kaming magkakapatid ay mas gusto ko pa rin na sa tabi ng aking lola matulog. Isa sa mga naaalala ko kay Lola Ana ay yung palagi kong pinaglalaroan ang double chin niya. Malambot kasi yon na parang gelatin at medyo mataba kasi si Lola Ana at cute na cute ako sa kanya. Hanggang sa magdalaga ako ay Lola's girl pa rin ako. Kapag may event sa school na kailangan ng magulang o guardian ay siya ang sinasama ko. Nakasanayan na ni Lola na kwentuhan ako bago ako matulog. Madalas niyang ikwento sa akin, Papa Dudut, ang buhay niya noong kabataan niya. Kagaya na lamang nang naglalakad siya sa pagpasok at pag-uwi mula sa school. Sobrang hirap daw ng buhay nila noon kaya minsan ay isang beses lang silang kumakain sa isang araw. Madalas daw nilang kainin noon ay saging at kamote. Kaya magpasalamat daw ako kasi hindi ko yon naranasan. Dahil kahit papaano ay maayos na ang aming buhay. Ikinuwento rin ni Lola Ana sa akin kung paano niya nakilala si Lola sa isang sayawan sa barangay niya
Nakilala si Lolo at agad siya nitong niligawan. Nang halikan daw siya ni Lolo sa lips ay nakala niya noon na mabubuntis siya kaya nagtanan silang dalawa at bumuo na ng sariling pamilya. Huli na raw niyang nalaman na hindi naman pala nakakabuntis ang halik. Tawa ko ng tawa sa ikinuwentong yon ni Lola Ana. Pero kung may isang kwento ang lola ko sa akin na hindi ko makakalimutan, ay ang kwento niya tungkol sa kaibigan niyang aswang. Ang pangalan daw ng kaibigan niyang aswang ay Berta. Ayon kay Lola Ana ay nakilala niya si Berta nang minsan siyang namalengke noon, bago pa lamang sila na mag-asawa ni Lolo. Bumili siya noon ng mga gulay nang mapansin niya si Berta na nakikipagtawaran sa isang tendera. Nang marinig ni Lola na kulang ang pera ni Berta sa mga napili nitong gulay, ay hindi siya nagdalawang isip na bayaran ang kulang nito. Labis daw ang pasasalamat ni Berta kay Lola at yun ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Si Berta daw mismo ang umamin kay Lola na isa itong aswang. Nung una ay hindi naniniwala si Lola dahil inakala niya na nagbibiro lamang si Berta. Ngunit isang gabi habang natutulog siya sa bahay ay may narinig siyang kaluskos sa kanilang bubong. Inakala niya na pusa lamang yon pero nang marinig niya na may tumatawag sa pangalan niya mula sa bubong ay nagtaka na siya. Paus daw ang boses noon at paulit-ulit siyang tinatawag. Kahit natatakot ay lumabas si Lola Ana at nang tumingala siya ay doon niya nakita ang isang aswang. Namumula raw ang mga mata noon at naglalaway. Nagpakilala raw ang aswang na si Berta. Ang akala raw ni Lola ay papatayin o kakainin siya ni Berta, pero hindi nito yon ginawa sa kanya. Gusto lang pala ni Berta na maniwala si Lola na isa itong aswang. Hindi rin alam ni Lola ang totoong dahilan kung bakit pinaalam ni Berta sa kanya ang totoo nitong katauhan. Siguro raw ay talagang kaibigan ang tingin ni Berta sa kanya at ganon kalaki ang tiwala nito kay Lola Ana. Nawala na nga lang daw siya ng balita kay Berta nang umalis ito sa lugar namin nang hindi ito nagpaalam sa kanya. Nung ikinuwento ni Lola sa akin ang tungkol kay Berta ay nagkunwari akong naniwala sa kanya. Ang totoo kasi hindi ako naniniwala sa mga nilalang na kagaya ng aswang. Ang sabi ko pa ay saka na ako maniniwala kung ako mismo ang makakakita. Ewan ko ba, Papa Dudut, kahit marami na akong naririnig na kwento ng ilang kakilala ko tungkol sa aswang ay hindi pa rin ako naniniwala, pero nag-i-enjoy akong makinig sa mga ganong kwento dahil na rin kay Lola Ana. After ko mag-college ay nagpaalam ako kay Lola Ana na kailangan ko nang umalis sa bahay dahil magtatrabaho na ako sa ibang lugar. Grabe ang lungkot ni Lola nang sabihin ko yon sa kanya. Hindi ko na pala makikita ang paborito kong apo araw-araw, ang naluluhang sabi ni Lola Ana. Every week ay uuwi naman po ako rito, Lola. Siyempre hindi pwedeng hindi kita bibisitahin. Nakangiti kong sabi. Pangako mo sa akin yan, Almira, ha? Pero naiintindihan ko naman kung bakit mo kailangan magtrabaho sa ibang lugar. Kung dito ka lang din sa atin ay walang mangyayari sa iyo, ang turan pa ni Lola. Tinupad ko ang promise ko sa akin, Lola, tuwing weekend ay umuwi ako sa amin. At kung dati si Lola ang may pasalubong sa akin noong bata pa ako, sa pagkakataon na yon ay ako na ang may pasalubong sa kanya. Kahit simpleng pasalubong ay malaking bagay na kay Lola at talagang nagpapasalamat siya sa akin. Kasi hindi ko siya nakakalimutan. Yun na rin kasi ang chance ko para makaganti sa pagmamahal at kabaitan ni Lola Ana sa akin simula pagkabata ko. Pero dumating ako sa point na naging busy ako sa aking trabaho. Kahit gusto kong umuwi ay hindi ko na magawa kasi sa sobrang pagod. Imbes na ibiyahe ko ng ilang oras pa uwi sa amin ay ipinagpapahinga ko na lamang sa apartment. Mabuti na lamang at meron ng cellphone ng time na yon kaya kahit papaano kapag hindi ako nakakauwi sa amin ay nakakapag-usap pa rin kami ni Lola Ana.
Isang gabi pagka-uwi ko mula sa trabaho ay chinek ko ang aking cellphone. Kinabahan ako nang makabasa ako ng isang text message mula sa mama ko. Ang sabi niya ay tumawag kaagad ako sa kanya pagkatapos ng trabaho. "Mama, bakit mo po ako pinapatawag?" Ang kinakabahan kong tanong kay mama nang tawagan ko siya. "Ang lola mo kasi ay nasa ospital ngayon. Bumalik ang hika niya. Inatake ng matindi kanina." Balita pa ni mama. "Bakit hindi mo po sinabi kagad sa akin?" Hindi ko na napigilan ang umiyak noon. "Alam ko kasi na nasa trabaho ka, anak. Pero huwag ka na mag-alala. Kasi okay na siya ngayon. Bukas ay makakalabas na siya. Sinabi ko lang sa iyo para alam mo ang nangyayari sa lola mo." Ang sabi pa ni mama. Sa sobrang pag-alala ko kay Lola Ana ay umuwi muna ako at pinuntahan siya sa ospital. Agad siyang ngumiti nang makita ako. Yun ang unang beses na nakita ko na nakahiga sa higaan sa ospital ang aking lola, kaya talagang napaiyak ako, Papa Dudut. Noon pa man ay napapansin ko na mabilis hapuin at mapagod si Lola. Akala ko ay dahil sa tumatanda na siya, pero yun pala ay meron siyang asthma. Ayon kay mama, dati pang may ganong sakit si Lola Ana. Pero biglang nawala, kaya nagtaka sila kung bakit bumalik. Kasama ako ni Lola Ana nang lumabas siya sa ospital. Nagstay pa ako sa bahay ng isang araw bago ako umalis. Katabi niya ulit akong natulog makalipas ang matagal na panahon. At na-miss ko ang bagay na yon, Papa Dudut. "Almira, may sasabihin pala ako sa iyo. Alam mo ba na dinalaw ako ni Berta sa ospital? Ang lakas talaga ng pang-amoy ng aswang na yon. Abay, nalaman na may sakit ako." Ang natatawang turan pa ni Lola Ana. "Talaga po, paano kanya dinalaw?" Kunwari naniniwala kong tanong. Sumilip siya sa bintana at kinausap ako saglit. Ang sabi niya ay magpagaling ako. Sagot pa ni Lola. "Paano po yun nangyari? Nasa 4th floor po yung kwarto ninyo sa ospital, hindi ba?" Tanong ko. "Abay, malay ko. Sa huwag mong mamalitin ng mga aswang na kagaya ni Berta, apo. Kaya nilang mag-ala Spider-Man. Kaya siguro nakaakyat ang kaibigan ko na yon sa 4th floor nang hindi gumagamit ng hagdan o elevator." Nagmamalaking tugon pa ni Lola Ana. Kung hindi lang ako natatakot na baka ma-offend si Lola, ay baka malakas ko nang tinawanan ng kwento niyang yon, Papa Dudut. Pero dahil sa alam ni Lola Ana na naniniwala ako sa kwento niya tungkol kay Berta, ay hindi na lamang ako nagsalita pa. Kinabukasan ng umaga ay umalis din ako. Hindi kasi ako pwedeng mawala ng matagal sa trabaho at baka mawalan talaga ako ng trabaho. Bago ako umalis ay umiyak pa si Lola Ana kasi mami-miss niya raw ako. Alam niya raw na matatagalan bago ako makabalik para magkasama kami. Nangako ako sa kanya na dadalasan ko na ang pag-uwi basta magpagaling siya at huwag siyang pasaway. Marami na kasing bawal na pagkain sa kanya at karamihan doon ay paborito ni Lola. Nag-promise naman siya sa akin na hindi na siya kakain ng mga bawal. Sinabi ko rin kay mama at sa mga kapatid ko na alagaan ng mabuti si Lola Ana at intindihin na lamang kung medyo makulit dahil sa matanda na si Lola. Simula noon ay palagi na akong tumatawag kay Lola Ana. Kapag nakauwi ako mula sa trabaho ay hindi ko nakakalimutan na tawagan siya at kumustahin. Nang ma-ospital kasi siya ay natakot ako na baka bigla na lamang siyang mawala sa amin. Naisip ko rin na tumatanda na si Lola Ana at masakit man na isipin. Habang tumatanda ang isang tao ay umiikli na rin ang mga araw na nanatili siya sa mundo. Kaya sinulit ko talaga ang mga araw na nandyan pa si Lola Ana. Kahit nawala ako sa bahay ay sinisiguro na nakakausap ko siya araw-araw. Para na rin hindi niya ako ma-miss ng sobra. Ayokong magsisi sa huli na meron naman akong chance na makausap siya pero hindi ko man lang ginawa yon.
Lumipas pa ang ilang taon at hindi ko na nagawa pang makauwi kina Lola Ana dahil sa pagkakaroon ng pandemic. Kahit na anong pilit kong makauwi ay hindi po pwede. Mabuti na lamang at naging work from home ako kaya sa apartment na lamang ako palagi. Hindi ko naman kinalimutan na makipag-video call araw-araw sa pamilya ko lalo na kay Lola Ana. Palagi niyang sinasabi na nami-miss na raw niya ako at gusto na niya akong makita. Hayaan niyo Lola, kapag pwede na ulit magbiyahe ay uuwi ka agad ako dyan. Miss na miss ko na talaga kayo. Ang malungkot kong sabi kay Lola Ana nang isang beses ko siyang maka-video call. Akala ko noon ay sandali lang ang lockdown pero tumagal pa yon ng ilang buwan. At nang pinayagan naman na bumiyahe at nakaplano na ang pag-uwi ko ay saka ako nag-positive sa COVID, Papa Dudut. Naudlo tuloy ang aking pag-uwi sa amin. Mahigit 2 linggo rin ang pinalipas ko bago ako tuluyang gumaling sa virus na yon. Hanggang isang araw ay tumawag sa akin si Mama at isang masamang balita ang sinabi niya sa akin. Almira, huwag kang magugulat ha. Nasa ospital na naman ang lola mo ngayon. Grabe na ang atake ng hika niya ngayon dahil siguro sa malamig na panahon tapos ay hindi pa mapigilan ng lola mo sa pagkain ng bawal. Ang tigas ng ulo, ang turan pa ni Mama. Diyos ko, kumusta na po si Lola? Umiiyak kong tanong. Okay na siya ngayon at lalabas na rin mamaya. Bumili na nga kami ng nebulizer at gamot para hindi na tayo nangihiram kapag inaatake si nanay. Ikaw nga ang palaging hinahanap. Ang sabi pa ay malapit na raw siyang mamatay kaya gusto niya ay nandito ka na sa bahay. Malungkot na sabi pa ni Mama. Bakit naman nagsasalita ng ganun si Lola? Hayaan nyo, sabihin nyo sa kanya ay dadalawin ko siya, ang wika ko. Ewan ko ba kay nanay kung bakit ganun ang lumalabas sa bibig niya? Pero may ipapakiusap ako sa iyo anak ha. Kung makikita mo kasi ang lola mo ngayon ay talagang mahina na siya at ayaw ko man naisipin. Pero baka kasi mawala na siya. Ang gusto kasi niya talaga ay nakikita ka araw-araw kaya hihiling sana ako na baka po pwedeng umuwi ka na dito sa atin. Dito ka na lang magtrabaho, total ay naka-work from home ka na, ang sabi ni Mama. Ang sabi pa ni Mama sa akin ay baka biglang bumalik ang lakas ni Lola kung sakali na palagi akong makikita ni Lola Ana. Kaya walang pagdadalawang isip na pumayag ako sa sinabi ni Mama. Nag-request ako sa pinagtatrabahuhan ko na babalik na ako sa probinsya namin para makasama ang aking lola. Dahil sa malakas naman ang signal ng internet sa aming bahay at meron kaming sariling wifi connection ay pinayagan naman ako. Inihatid pa ako ng van ng company sa bahay dahil kailangan kong dalhin ang desktop computer na ginagamit ko sa aking trabaho. Pagdating ko sa bahay ay si Lola Ana ang agad kong hinanap. Ang sabi ni Mama ay nasa kwarto na lang palagi si Lola dahil kaunting galaw ay hinahapo. Nang puntahan ko si Lola sa kwarto niya ay hindi ko napigilan ang mapaiyak dahil ang laki ng ibinagsak ng kanyang katawan. Pumayat siya ng sobra, Papa Dudut. Maging si Lola ay umiyak nang makita ako kahit hirap siyang kumilos ay tumayo pa siya para yakapin ako ng mahigpit. Sumigla siya nang sabihin ko na doon na ulit ako titira sa bahay niya at araw-araw na ulit kaming magkakasama na dalawa. Simula nang umuwi na ako sa aming bahay ay doon na ako nagtrabaho ay napansin namin na kahit paano ay nakakabawi na si Lola Ana ng lakas. Maganda rin na naroon ako kasi nakikinig siya sa akin lalo na kapag gusto niyang kumain ng bawal sa kanya. Kapag ako nagsasabi sa kanya na hindi siya pupwede ng pagkain na gusto niya ay hindi na talaga niya kinakain. Yun nga lang ay naging bugnutin na si Lola kaya mas nilakihan namin ang pasensya at pangunawa sa kanya. Palagi na rin akong natutulog sa tabi ni Lola Ana sa gabi kagaya noong bata pa ako, Papa Dudut. Isang gabi habang natutulog ako ay nagising ako dahil sa ingay na narinig ko sa bubong ng aming bahay. Yero kasi ang bubong namin at wala pang kisame ng time na yon. Kaya kapag may ingay doon ay talagang maririnig namin. Nung una ay inakala kong pusa kaya hindi ko pinansin.
Pero nang ma-realize ko na parang may taong naglalakad sa bubong ay doon na ako kinabahan. Ginising ko si Lola at sinabi ko sa kanya na parang may tao sa bubong. Imbes na matakot ay ngumiti pa siya sa akin. Si Berta lang yun, apo. Simula kasi nang humina ang katawan ko ay madalas na niya akong puntahan sa bahay. Ang tura ni Lola. Kahit na hindi ako naniniwala sa sinabi ni Lola ay kinilabutan pa rin ako. Ganun po ba? Pakisabi naman po sa kaibigan ninyo na umalis na siya, ang sabi ko. Nang pagkakataon na yon ay sinakyan ko na lamang ang sinabi ni Lola. Tumayo si Lola Ana upang buksan ang bintana sa kanyang kwarto. Berta, umalis ka na, ayos lang ako. Huwag ka na mag-alala sa akin, sigaw pa ni Lola. Pagkasigaw noon ni Lola Ana ay tumigil na ang naglalakad sa bubong Papa Dudut. May narinig pa ako na huni ng ibon na hindi ko alam kung anong klaseng ibon. Basta malakas ang huni noon kung ikukumpara sa isang normal na ibon. Bumalik na si Lola sa pagkakahiga at sinabi niya sa akin na umalis na si Berta kaya pwede na ulit kaming matulog. Hindi ko na tuloy alam kung totoo ba si Berta o hindi. Hindi na yon naalis sa isipan ko. Kaya kinabukasan na makapag-usap kami ni Mama nang kami lang ay nagtanong ako tungkol kay Berta, ang tinutukoy ni Lola Ana na kaibigan niyang aswang. Ma? Naikwento na rin ba sa inyo ni Lola ang kaibigan daw niyang aswang? Tanong ko. Si Berta? Oo, bata pa ako nung ikinuwento niya yun sa amin ng mga kapatid ko. Naikwento na rin pala niya sa'yo. Tugon pa ni Mama. Totoo po ba yun? Curious kong tanong. Sa pagkakaalam ko ay totoo. Naniniwala kasi ako sa aswang anak, kaya hindi malabo na totoo rin na meron ngang kaibigan na aswang si nanay. Simula nga nang humina siya ay palagi niyang sinasabi na dinadalaw siya ni Berta tuwing gabi at gusto siyang kunin. Ang wika pa ni Mama. Bakit daw siya kukunin ni Berta? Tanong ko. Ang sabi ni nanay ay gusto siyang salina ni Berta ng pagiging aswang para lumakas ulit siya at mabuhay ng matagal. Sagot pa ni Mama. Sa mga narinig ko mula sa nanay ko ay parang gusto ko na ring maniwala na totoo ang mga aswang, Papa Dudut. Mas lalo pa akong nagkaroon ng ebidensya na may aswang nga talaga nang maging madalas na may narinig akong naglalakad sa bubong tuwing gabi o kaya ay madaling araw. Parang meron talagang isang tao o nilalang na chinecheck si Lola Ana. Para kay Lola ay wala lang yon, pero sa akin ay takot ang hatid ng mga pangyayaring yon, Papa Dudut. Isang gabi kakatapos ko lang maligo bago pa ako pumasok sa kwarto ni Lola Ana ay naririnig ko na siyang nagsasalita. Nagtaka ako kung sino ang kausap niya kasi lahat ng kapatid ko at si Mama ay nasa sala. Nanonood silang lahat ng TV doon at pagbukas ko ng pinto ay nasa may bintana si Lola at nagsasalita. Ayokong sumama sa'yo. Bakit ba kasi ang kulit mo? Tanggap ko nang malapit na ako mamatay kasi matanda na ako. Ang sabi ni Lola Ana kahit na wala akong nakikitang kausap niya sa labas ng bintana. Lola, sino pong kausap ninyo? Tanong ko habang naglalakad ako palapit sa kanya. Si Berta, kinukulit na naman ako na sumama sa kanya. Abay gusto pa akong gawing katulad niyang aswang at mawawala raw ang sakit ko. Nakangiting tugon pa ni Lola Ana. Pumunta ako sa bintana at sumilip. Nakarinig ako ng kaluskos sa itaas at may puno kasi na mangga sa may tabi ng bintana ng kwarto ni Lola. At nang tumingala ako ay may nakita akong isang pares ng mapupulang mga mata. Malaki ang mga yon kaya hindi yon sa pusa. Sa takot ko ay napasigaw ako, Papa Dudut. Tatakbo sana ako palabas ng kwarto ni Lola pero pinigilan niya ako at sinabi na huwag ako matakot. Kasi kahit aswang si Berta ay mabait ito lalo na sa kanya at sa mga mahal niya sa buhay. Tinanong ko pa si Lola kung si Berta ba yung nasa puno at ang sabi niya ay oo. Dahil sa pagsigaw ko ay napatakbo tuloy si Mama at mga kapatid ko sa kwarto ni Lola. Sinabi ko sa kanila na meron ako nakitang tao na may mapulang mata sa puno ng mangga. Pero sinabi ni Lola na si Berta lamang yon at wala kaming dapat na ipag-alala. Simula na mangyari yon ay tuluyan nang nagbago ang aking paniniwala tungkol sa mga aswang, Papa Dudut.
Doon na ako naniwala na totoo sila dahil nakita yun mismo ng aking mga mata. Nagkaroon na tuloy ako ng takot sa tuwing matutulog ako sa tabi ni Lola Ana dahil nangangamba ako na baka bigla na lamang magpakita sa akin si Berta tapos kung ano ang gawin sa akin. Kahit pa sinabi ni Lola Ana na mabait ang kaibigan niyang aswang ay hindi ko pa rin maiwasang isipin na aswang pa rin ito. At base sa mga kwentong narinig ko ay tao ang pagkain ng mga aswang. Sa paglipas ng mga araw ay ilang beses nang inatake si Lola Ana ng kanyang hika. Maging ako ay nag-aral na sa paggamit ng nebulizer para kapag inatake siya ay ako na mismo ang magpapausok sa kanya para gumaan ang kanyang paghinga. Ang bigat at ang sakit nga lang sa pakiramdam sa tuwing inaatake si Lola na kapag nakikita ko siyang nahihirapang huminga ay hindi ko kasi kayang makita na nahihirapan ng lola ko. Kaya kapag inaatake siya ay talagang umiiyak ako at natatakot na baka biglang kunin ni Lord si Lola. Mahina na kasi ang katawan ni Lola tapos ay matanda na siya kaya talagang hindi maalis sa akin ng pag-aalala. Hindi ko sinasabi kay Lola Ana na natatakot ako na mawala siya sa amin isang araw. Ayoko na malaman niya na gano'n ang iniisip ko kaya sa mama ko yon sinabi. Maging ang nanay ko ay gano'n din ang iniisip lalo na at habang tumatagal ay humihina na si Lola Ana. Kaya ang gawin na lang daw namin ay palaging bigyan ng atensyon si Lola at palagi namin itong pasayahin. Natatandaan ko na pinapakain ko noon si Lola ng almusal sa kwarto niya. Habang kumakain siya ay bukang bibig niya si Berta. Kagabi raw ay dinalaw siya ni Berta at pinipilit siya nito na maging aswang pero ayaw daw niya. Alam daw niya na maganda ang intensyon ni Berta kaya lang ay ayaw niya na lumakas at madugtungan ang buhay niya tapos ay magiging aswang naman siya. Hindi daw niya pinangarap na mabuhay ng matagal. Kontento na raw siya na kung hanggang kailan ang buhay na ibibigay sa kanya ng Diyos. Habang sinusubuan ko si Lola ay napansin ko na nakangiwi siya. Ang akala ko ay hindi niya gusto ang lasa ng pagkain niya pero nang bigla na lang niyang ininda na sumasakit ang dibdib niya ay bigla siyang nawala ng malay ay doon na ako natakot. Tinawag ko agad si mama at mabuti na lang at merong jeep yung kapitbahay namin kaya iyon ang ginamit namin para madala kaagad sa ospital si Lola. Iyak ako ng iyak habang nasa biyahe kami papunta ng ospital at kung pwede nga lang napaliparin ko na ang jeep ng time na yon ay ginawa ko na. Hindi rin ako tumigil sa pagdarasal sa Diyos na sana'y huwag muna niyang kukunin si Lola dahil hindi pa ako handa papadudot. Ayon sa doktor ay nagkaroon ng mild stroke si Lola Ana. Nakarecover naman siya makalipas ang ilang araw at naiuwi namin siya sa bahay. Yun nga lang ay mas nahirapan na siyang kumilos kaya palagi na lamang siyang nakahiga. Maging ang pagsasalita niya ay naapektuhan na. Halos hindi na namin siya maintindihan kapag meron siyang sinasabi. Mas lalo man kaming nahirapan sa pag-aalaga sa kanya ay alam namin na mas nahihirapan pa rin si Lola sa kalagayan niya. Ganun pa man ay hindi ko ipinapakita kay Lola na naaawa ako sa kanya kahit ang totoo ay gusto kong umiyak sa tuwing nakikita ko siya. Baka kasi lalong panghinaan ng loob si Lola kapag nakita niya akong umiiyak ng dahil sa kanya. Para mas lalong mabantayan ko ng maayos si Lola ay inilipat ko sa kwarto niya ang aking working station. Dati kasi sa sala ako nagtatrabaho at mas okay yon sa akin para kapag may kailangan si Lola o kaya ay inatake siya ng hika ay malalaman ko kaagad. Bago ako matulog ay palagi kong ipinagdarasal sa Diyos na sana ay maghimala siya at pagalingin at palakasin niya si Lola Ana. Hindi ko kasi kayang ma-imagine ang buhay ko na wala siya. Gusto ko ay makita pa niya ako na magkaroon ng asawa at ikinakasal. Pati sana ang mga magiging apo niya sa akin ay maabutan niya. Panggabi ang shift ko kaya madaling araw ay gising pa ako. Habang si Lola ay mahimbing na ang tulog habang may ongoing call ako, ay may narinig akong pagkalampag sa bubong na parang may malaking bagay na bumagsak doon. Kahit may headset ako ay dinig ko yon sa sobrang lakas.
Hindi ko nga lang alam kung ako lang ba ang nakarinig dahil hindi nagising si Lola Ana o kahit na sinong kasama ko sa bahay. Pagkatapos ng call ay inalis ko muna ang headset at nagpunta ako sa kusina para magtimpla ng kape. Pagbalik ko sa harap ng desktop computer ay bigla akong kinilabutan nang muli akong makarinig ng ingay mula sa bubong. Nakakangilo ang tunog na yon, Papa Dudut. Parang may matutulis na kuko na kinukutkot ng paulit-ulit ang aming bubong. At unang pumasok sa utak ko ay si Berta. Siguro ay binibisita na naman niya si Lola Ana. Dahil sa ayaw tumigil ng tunog na yon ay hindi ko na napigilan ang magsalita. Tulog na po si Lola Ana. Baka po pwedeng umalis na kayo. Ang natatakot kong sabi. Medyo nilakasan ko pa ulit. Tulog na po si Lola Ana. Baka po pwedeng umalis na kayo. Pagkasabi ko noon ay biglang nawala ang tunog. Pinakinamdaman ko muna ang paligid hanggang sa nakampante na ako nang hindi na naulit ang tunog na yon mula sa bubong. Kinabukasan ay sinabi ko kay Mama ang nangyari. Nagtataka ako. Wala raw siyang narinig na ingay sa bubong noong nakaraang gabi. Mababaw lang matulog ang nanay ko kaya kaunting ingay sa paligid ay nagigising siya kaagad, Papa Dudut. Kung ganoon ay ako lang pala ang nakarinig noon. Ang sabi sa akin ni Mama ay meron daw kakayahan ng mga aswang na piliin ang mga taong makakarinig sa ingay ng mga ito. Natakot ako sa mga sinabi ni Mama kasi ibig sabihin ay baka kilala na ako ni Berta. Pero umasa pa rin ako sa sinabi ni Lola Ana na mabait si Berta at hindi nito sasaktan ang mga taong mahal ni Lola. Naging halos araw-araw na ang pag-atake ng hika ni Lola Ana. Pakiramdam ko ay mauuna pa ako sa kanya na mawala sa tuwing nakikita ko siyang nahihirapan sa paghinga, Papa Dudut. May mga pagkakataon din na hindi ko na maiwasang mapaluha sa sobrang awa sa aking lola. Kung pwede nga lang na akuin ko na lamang ang lahat ng sakit niya ay ginawa ko na, Papa Dudut. Dahil sa aminado naman ako na nagiging mabilis ang paghina lalo ni Lola Ana ay kinausap kaming magkakapatid ni Mama. Sinabi niya na kailangan na naming ihanda ang aming mga sarili sa hindi magandang pwedeng mangyari sa aming lola. Hindi ko yon matanggap, Papa Dudut. Pero kung yun na talaga ang kaloob ng Diyos ay wala na akong magagawa kundi ang tanggapin. Isang gabi ay tumabi na ako kay Lola Ana para matulog na kaming dalawa. Sa pagkakataon na yon ay siya naman ang kinuwentuhan ko. Ikinuwento ko sa kanya ang masasaya at nakakatawang experience ko bago magkaroon ng pandemic. Alam ko kasi na hindi na kayang magkwento ni Lola ng matagal kaya ako na ang gumagawa noon para sa kanya. Sa gitna ng pagsasalita ko ay biglang nagsalita si Lola. Kinausap ako ni Berta nung nakaraan. Ang sabi niya sa akin ay naaamoy na niya na malapit na akong mamatay. Sabi ni Lola Ana. Nasanay na akong intindihin ang mga sinasabi niya kaya mabilis ko nang naiintindihan kapag siya ay nagsasalita. Natakot ako sa narinig ko pero hindi ko pinahalata yon. Lola, huwag kang maniniwala sa kaibigan mong aswang. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan tayo mawawala dito sa mundo. Hindi naman siya Diyos, sambit ko. Almira, kapag namatay ako ay huwag ninyong iiwanan ang aking kabaong kapag nakaburol na ako, ha? Ang wika ni Lola. Bakit naman po? Tanong ko. Baka kasi kunin ni Berta ang katawan ko at palitan niya ng katawan ng saging. Ayokong sumama sa kanya at baka kung ano ang gawin niya sa akin. Tugon ni Lola. Hindi ko naintindihan ang ibig sabihin ni Lola kaya kay Mama ko yon tinanong. Ang paliwanag ni Mama ay may kakayahan daw kasi ang ibang aswang na kunin ang bangkay habang pinaglalamayan. Papalitan daw ng aswang ang totoong katawan ng saging. At hindi yon mapapansin ng mga tao kasi ang magiging tingin ng mga tao sa katawan ng saging ay ang totoong namatay. Hindi raw alam ni Mama kung anong ginagawa ng mga aswang sa bangkay basta yun lang daw ang kanyang nalalaman.
Kung iisipin ko ay parang imposible naman yung mangyari pero pinaniwalaan ko na lamang yon, Papa Dudut. Sa araw na yon ay wala akong trabaho kaya umaga pa lamang ay kausap ko na si Lola Ana. Kahit palagi lang siyang nasa kwarto niya ay hindi ko siya iniwanan dahil para sa akin. Bawat minuto at segundo ng oras na buhay siya ay napakahalaga. Kapansin-pansin kasi na talagang grabe na ang panghihina ng katawan niya. Ako rin ang nagpakain sa kanya at nagpunas sa kanya at nagpalit ng damit. Karaniwang ko naman yung ginagawa kapag may libre akong oras pero hindi ko alam kung bakit kakaiba ang araw na yon. Kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Pagsapit ng gabi kagaya ng palagi kong ginagawa ay tumabi na ako kay Lola Ana sa paghiga. Kwentuhan ulit at nang makatulog na si Lola ay natulog na rin ako. Sa gitna ng pagtulog ko ay nalimpungatan ako. Kinakabahan ako ng pagkapako kay Lola ay wala siya doon. Bumangon ako para sana buksan ang ilaw pero nakita ko si Lola na nakatayo sa may harap na nakabukas na bintana. Nagtaka ko kasi nagawa niyang makatayo nang siya lang mag-isa. Narinig ko rin na nagsasalita siya at base sa mga sinasabi niya ay mukhang kausap na naman niya si Berta. Hindi ko na gustong mabuhay ng matagal. Kung hanggang dito na lamang ang aking buhay ay wala na akong magagawa. Tanggap ko na ang ako ay matanda na at malapit nang mawala, ang sabi pa ni Lola Ana. Pinakinggan ko ang mga sinasabi ni Lola at habang nakikinig ako ay meron din akong narinig na huni ng malaking ibon sa labas. Sa iyo na ito at ayoko nito. Hindi ko ito kailangan, ang sabi pa ni Lola. Sa pagkakataon na yon ay hindi na ako nakatiis. Nilapitan ko na si Lola at parang nagulat pa siya nang makita ako. Sinabi niya na kausap niya si Berta at meron itong ibinigay sa kanya na kulay itim na itlog na pinapakain sa kanya para raw maging aswang na siya. Sinarado ko kaagad ang bintana at inalalayan ko na si Lola Ana na makahiga na. Paano po kayo nakatayo ng mag-isa, Lola? Ang nagtataka kong tanong. Hindi ko nga rin alam, Almira. Nang marinig ko na tinatawag ako ni Berta ay nagkaroon ako ng lakas na makatayo. Sagot pa ni Lola. Ipinakita niya sa akin ang itlog na sinasabi niyang ibinigay ni Berta. Kahugis yon ng normal na itlog pero kulay itim. Itinabi ko ang itlog sa drawer at sinabi ko kay Lola na huwag niya yung kakainin at baka malason siya. Bumalik na ulit kami sa pagtulog, Papa Dudut. Madaling araw ay nagising ulit ako dahil inatake na naman ng hika si Lola Ana. Yun ang pinakamalalang pag-atake ng asthma ni Lola dahil kahit na anong gamit ko ng nebulizer, sa kanya ay hindi umaayos ang paghinga niya. Tumakbo na ako sa kwarto ni Mama para tawagin siya pero nang bumalik kami sa kwarto ni Lola Ana ay hindi na siya humihinga, Papa Dudut. Dinala pa namin sa ospital si Lola pero huli na ang lahat dahil tuluyan na siyang binawian ng buhay. Yon ang pinakamalungkot na araw ng buhay ko, Papa Dudut. Hindi ko lubos maisip na wala na talaga si Lola Ana at habang buhay ko na siyang hindi makikita at makakausap. Pero ganun pa man ay tinanggap na lamang naming lahat ang mga nangyari. Inisip ko na lang na nasa langit na si Lola at hindi na siya mahihirapan pa. Kagaya ng sinabi ni Lola Ana ay binantayan namin ang kabaong niya sa kanyang burol. Hindi pwedeng isa sa amin ang wala sa tabi at harapan niya. Natatakot pa rin kasi kami na baka totoo na kunin ni Berta ang bangkay niya. Naging mabusisi rin kami sa mga taong nakikipaglamay. Tinitingnan namin kung sino-sino ang lumalapit sa kabaong ni Lola at sinisigurado namin na kilala namin ang mga taong pumapasok sa bahay. Sa 3 gabi ng burol ni Lola Ana ay wala namang kaming nakitang tao na maaaring si Berta. Pero ang sabi ng kapatid kong isa ay meron siyang nakitang babae na umaaligid sa harapan ng aming bahay noong huling gabi ng lamay. Nang sabihin niya sa akin yon ay lumabas kaagad kami ni Mama pero wala namang kaming nakitang babae sa labas na kahina-hinala ang kilos at itsura. Nagkaroon kami ng hinala na ang babaeng nakita ng aking kapatid ay si Berta, Papa Dudut. Isa pa sa napansin ko sa ilang gabi ng burol ni Lola Ana ay palaging mainit sa loob ng bahay.
kahit pabukas ang lahat ng bintana at ang dami ng bukas na electric fan. Hindi rin naman summer na mga araw na yon at panahon yon ng taglamig. Ang sabi ni nanay ay isa raw sa senyales na merong aswang sa paligid ay kapag kakaiba ang init sa isang bahay. Matapos mailibing ni Lola ay araw-araw pa rin siyang binibisita namin dahil sa takot namin na baka buksan ni Berta ang nicho ni Lola. Uminto lang kami sa araw-araw na pagbisita sa kanya makalipas ang isang buwan. Nililinis din namin ni mama ang kwarto ni Lola at nakita ko ang itim na itlog na nasa drawer. At naalala ko na ang sabi sa akin ni Lola ay si Berta ang nagbigay nun sa kanya. Itinapon ko sa basurahan ng itlog na yon, Papa Dudut. Hindi ko kasi alam kung ano ba ang pwedeng mangyari kapag itinago pa namin yon sa aming bahay. Hanggang sa ngayon ay nalulungkot pa rin ako sa tuwing naaalala ko si Lola Ana. Hindi na nga yata ako masasanay na wala siya lalo na at napakarami naming memories na dalawa. Ganon pa man kahit malungkot ay nagpapatuloy pa rin ako sa buhay ko. Para sa mga mahal ko sa buhay na hanggang ngayon ay nakakasama ko pa. At alam ko rin kung nasaan man si Lola ngayon ay mas okay na siya at nagpapasalamat din ako sa Diyos na hindi niya hinayaan na makuha ni Berta ang aking lola noong siya ay nabubuhay pa. At kung totoo man o hindi si Berta na kaibigang aswang ni Lola ay hindi pa rin namin alam ang kasagutan hanggang sa ngayon. Lubos na gumagalang Almira. Tunay na masakit mawala ng isang tao na malapit sa iyong puso. Napakabilis ng buhay. Yung dating kasama at nakakausap mo palagi maaaring wala na ngayon. Nakakalungkot isipin na walang permanente sa ating mundo o kaya habang may pagkakataong ka pa na ipakita at iparamdam ang pagmamahal mo sa mahal mo sa buhay ay gawin mo na. Gawin mo ring makabuluhan ang iyong buhay habang ikaw ay narito pa. Hindi yung kung kailan wala na sila ay saka natin mapagtatanto na dapat pala ay sinabi na natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa upang sa oras na ikaw ay lumisan ay pawang magagandang alaala ang iyong maiiwan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.